Hindi ko siya hinanap, ngunit dinala siya ng hangin kasama ng alon ng buwan at ng panalangin ng puso kong matagal nang nananabik. Sabi ni Lolo, kapag nagmahal ka, dapat totoo, dapat walang pagpapanggap. Kasi ang pagmamahal, hindi pinipilit, hindi tinatakasan. Dahil kung para sa'yo ang tadhanang nasa harapan mo, walang makakapigil sa kapalarang nakaguhit sa mga palad mo. Ako si Akiro. Lumaki ako kasama si Lolo at Lola. Bata pa lang ako Nauunawaan ko ng lahat. Hindi ko kilala ang tatay ko. Basta ang alam ko, Japanese ang tatay ko. At ang nanay ko naman, minsan lang umuwi. Minsan ko lang makita. May iba na kasing pamilya si mama Kaya eto, kay Lolo at Lola na lang talaga ako lumaki at nagbinata. Sabi nila kapag lumaki sa Lolo at Lola, iba daw talaga, pero ako, ewan ko ba kung iba talaga. Parang hindi naman. Simula pagkabata ko, hatid sundo ako. Natigil lang yun nung high school na ako. Tapos tuwing hapon, bago maghapunan, luluhod muna kami sa altar upang manalangin. Tuwing hapon talaga yun, lagi ako nagdadasal sa altar. Tapos sa pagkainan, laging sweet si Lolo at Lola. At yun ang gusto ko kapag nagkaasawa na din ako. Yung mararamdaman mo na mahal ka ng taong pinili mo hanggang sa dapit hapon ng buhay mo. Ayoko maging katulad ng kay mama. Ang hirap kasi na di mo kilala yung tatay mo tapos ang mama mo may iba ng pamilya. Pero kahit di naman perpekto, okay lang naman. Ang mahalaga masaya ako kasama si Lolo at Lola. Lolo, wala ba talaga kayong alam kung sino si tatay? Apo, kung meron man hindi namin itatago sa'yo. Pero ang nanay mo nga hindi kilala yung tatay mo Paano pa kami? Pero huwag kang maglala, Apo. Andito lang kami ng lola mo. Lolo, paano na yan? Wala na kayong kasama. Sa malayo na ako papasok ng college. Apo, hindi mo kailangan mag-alala. Okay lang kami ng lola mo dito. Basta yung bilin ko sa'yo, huwag ka makikipag-away at huwag mag-aasawa agad. Baka si mamaya mapagaya ka sa nanay mo. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Idolo kita Gusto ko kapag nag-asawa ko parang kayo ni Lola. Panghabang buhay. Tama ka, Apo. Piliin mo ang panghabang buhay na magpapalaya sa'yo. Masaya ako na nakikita si Lolo at Lola na kahit matanda na sila napabalot pa din ng lambingan at tamis ang bawat sandali ng mga buhay nila. At alam ko na mahanap ko din yung taong magpapasaya sa buhay ko. Nung hanggang sa pagtanda, ipipiliin ako. Sa mga limitadong oras, pipiliin mo na lang talaga mga bagay na magpapasaya sa'yo. Mga bagay na hindi mo alam kung kailan matatapos. Manong, yung susi ng sasakyan nasan? Bakit nawawala? Sir Gab, pasensya na po kayo. Kinuha po ng papa nyo kasi po nung nakaraan naibangga nyo po yung isang sasakyan nung nalasing po kayo. Tapos kagabi naman po lasing na naman po kayo at nagwawala po kayo sa bar.
Manong, pakisabi kay Papa na huwag na siyang makialam sa buhay ko. Wala naman siyang kwenta. Sir Gab, tatay mo pa din siya. Tama ka, Manong. Tatay ko nga siya. Pareho nga kaming basag ulo eh. Pareho kaming babaero, kaya nga iniwan siya ni Mama. Kasi madami siyang ibang babae. Tapos ngayon magagalit siya kasi ganun din ako. Pero Sir Gab, hindi pa naman po huli ang lahat. Manong, alis ako. At pakisabi at kapag nagtanong si Papa, sabihin mo hindi mo alam. Saan ka pupunta, Sir Gab? Bahala na, Manong. Gusto ko munang mapag-isa, gusto ko munang mahanap ang sarili ko. Sir Gab, mag-iingat ka. Sana mahanap na yung sarili mo. Sa pag-alis ko sa malaking bahay, wala na akong plano bumalik pa. Hindi ko na kasi alam kung may patutunguhan pa yung buhay ko. Bahala na kung saan man ako makarating. Ang mahalaga, gusto ko magpakalayo upang mahanap ang sarili ko. Sa bawat pagpatak ng oras, tulala lang ako habang nakasakay sa bus na di ko alam kung saan patungo. Sa bawat daan, makikita mo ang iba't ibang uri ng mundo. Iba't ibang uri ng kapalarang sana ako na lang. Lolo, lalabas lang po ako. Mangunguha lang po ako ng panggatong. Apo, mag-iingat ka sa gubat. Masukal pa naman doon. Opo, Lolo. Feel ka ako. Sa isang araw kasi anniversary na ni Lolo at Lola, kaya ito, maghahanap na ako ng mga panggatong. Sigurado kasing madaming lulutuin na handa. Kaya ito, pagkarating ko sa gubat, nagsimula na akong mamulot ng mga kahoy tapos inilagay ko na kaagad sa sako. At sa paglipas ng mga oras, sa wakas, natapos din. Puno na ang sako at napakabigat talaga. Kaya ito, naglalakad na ako pa uwi kaso natalisod ako bigla. Natumba talaga ako, gagi. Ang sakit, pero teka. Ano tong nasa lupa na natatakpan ng mga damo? Parang kahon. Kaya ito, kinuha ko tapos tumayo na ako. Ito ba? Ano kaya ito? Isang kahon na yari sa kahoy tapos mabigat. Kaya nagmadali na akong umuwi. Ano kaya laman ng kahon na napulot ko? Sa bahay ko na lang titingnan pero baka kayamanan to ah. Pero kung ano man yung laman ng kahon na to, sadya sigurong natalisod ako para makita ko ng kahon na to. Kasi para talaga sa akin ang laman ng kahon. Pero ano nga kaya ang laman ng kahon?